Mahigit sa 70 ang nasawi sa isinagawang airstrike ng gobyerno ng Syria sa Raqqa. At samantala, pinabulaan na naman ang magulang ng napatay na Black American teenager sa Ferguson ang testimonya ng pulis na nakabaril sa kanilang anak. Yan at iba pang balita abroad sa ulat ni Mirasol Abogadil. Sa Amerika, nagsalita na ang mga magulang ng African-American teenager na si Michael Brown. Ito'y ilang araw matapos ibaba ng grand jury ang desisyon na huwag kasuhan ng pulis na si Darren Wilson na nakabaril at nakapatay sa black teenager. Sa isang interview ng PBS, sinabi ni Leslie McSpaden at Michael Brown Sr. na hindi sila naniniwala sa testimonya ni Wilson na naging agresibo ang kanilang anak. Ayon pa sa mag-asawa, hindi sila nabigyan ng kaukulang respeto sa pagkamatay ng kanilang anak. Respect is definitely at the core. And we deserve equal amount of respect. And we're not getting that. And that was all that we wanted, was equality for what happened to our son. And I think it's very unfair. Samantala, patuloy pa rin ang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Amerika bilang pakikiisa sa Ferguson protest. Sa Los Angeles, aabot sa 180 ang inaresto dahil sa disorderly misconduct, habang may ilan ring napaulat na inaresto sa Boston, Atlanta at New York. Sa London, kinalampag din ng mga rallyista ang Houses of Parliament sa Westminster bilang pakikiisa sa pag-aaklas na nagaganap sa Amerika. Isa na ang napaulat na nasawi sa karahasan. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa tabi ng sasakyan sa Ferguson. Sa Hong Kong, muling nagkasagupa ang mga pulis at rallyista sa Hong Kong. Ito'y matapos bumalik ulit sa Mong Kok District ang mga rallyista matapos ang clearing operation ng mga otoridad. Pinilit bawiin ng mga nag-aaklas ang kanilang kampo na binaklas ng mga pulis kahapon. Umabot na sa 148 ang mga nag-aaklas na inaresto, kabilang na ang 2 protest leaders. Nananawagan naman si Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying sa mga protester na huwag nang okupahin ang mga lansangan. Hirit ng mga nagpoprotesta ang ganap na kalayaan mula sa China sa pagpili ng kanilang leader. At sa Syria, aabot na sa 75 ang nasawi habang 120 ang sugatan sa airstrike na isinagawa ng Syrian government forces sa northern city ng Raqqa. Ayon sa London-based Syrian Observatory for Human, maaaring madagdagan pa ang bilang ng mga mamamatay dahil marami ring naitalang kritikal sa airstrike. Tinatayang aabot sa 10 airstrike ang isinagawa ng government warplane sa Raqqa. Napag-alamang ang US-led coalition kontra sa ISIS ay nagpatupad din ng airstrike sa lugar mula noong Setyembre. Mirasol Abogadil, UNTV News, Worldwide.